Hello, no? So ngayon, alam nyo, kung sa inyong religion, hindi si Kristo or ang salita ni Kristo ang nagiging sentro sa pagsamba o sa pagpangaral ng inyong mga church leader sa bawat religion, umalis na lamang po kayo dyan sa religion ninyo. Kasi, dapat, sa bawat relihiyon o sinagoga, dapat ang ipinapangaral nila dyan o nagiging sentro, dapat si Kristo. Kung hindi si Kristo nangangahulugan, yung religion na yan ay religion ni Satanas. Kahit pa sinasabi nila, ginagamit nila ang Biblia kung sa pagsamba, sa mga papuri o sa mga pangaral dyan sa mga religion na yan, hindi si Kristo, that is a false religion. So umalis po kayo dyan. Kasi nga wala pong ibang daan na maghahatid po sa atin patungo doon sa Ama, sa kaligtasan, kundi sa pamamagitan sa ating Panginoong Kristo. Sinabi na yan sa kasulatan, ang hindi magpasakop sa anak ay hindi magpasakop sa Ama. So kailangan kung ang isang tao maniniwala sa Ama, nanalig sa Ama, kailangan tanggapin at manalig siya sa anak. Kasi ang lahat ng authority ibinigay na ng Ama doon sa anak kay Kristo Jesus. At ang utos ng Ama na manalig tayo sa Kanya, makinig tayo sa Kanya. Yan ang utos ng ating Diyos. Ngunit kung ang bawat religion nyo hindi nananalig kay Kristo, sa religion nyo, iba ang ipinapangaral at hindi si Kristo at wala si Kristo at para sa inyo, si Kristo ay tao lamang at baliwala sa inyo yan kasi nga doon kayo nidiretso sa Ama, kayo ay namumuhay sa kasinungalingan. Kung inaakala nyo ang pagtakwil nyo kay Kristo at direkta kayo nga naglilingkod sa Panginoong Diyos na Ama, kung inakaala nyo na nagiging matuwid na kayo at kung ang inaakala nyo tatanggapin lahat ng pagsamba nyo, na nagkakamali po kayo. Kung ang isang tao hindi dadaan kay Kristo at direkta sa Ama, ang tao na yan maliligaw. Klaro po ang sinasabi ng Biblia. Kung ang Biblia, kung si Kristo hindi pa ang daan patungo sa Diyos Ama, walang kabuluhan ng ating pananampalataya at pananalig kay Kristo at paniniwala. Kung ganun, kung si Kristo pala ay hindi nagliligtas o hindi nakapagligtas ng tao, yung kamatayan niya sa krus ay walang kakwenta-kwenta at walang kabuluhan. Kung ang kaligtasan direkta para sa Ama, so bakit pa ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong anak kung wala naman pala dyan sa kanya ang kaligtasan? Kung ang sinasabi ng Ama na ang magpasakop at tumanggap sa anak ay tumanggap sa Ama, yun pala ay hindi pala totoo. So nagiging sinungaling ang Diyos Ama. Ito ang mga paniniwala ng mga taong anti-Christ, mga taong hindi naniniwala or hindi nagpasakop kay Kristo. So lagi niyong tatandaan, kayong mga taong itinakwil niyo si Kristo na para bang bato na walang kabuluhan, magiging bato yan na siyang dahilan ng inyong kapandulan, ng inyong pagkatumpa. At lahat ng tao na mababagsakan ng batong yan madudurog. Si Kristo ang bato na itinakwil ng mga taong panday, na inaakala nila walang kabuluhan. Ngunit isa ito pinaka-foundation of life, si Kristo Jesus. Yung pagkakamali ninyo, yung sinabi nyo, tao lang yan, bakit kami maniniwala sa Kanya? Wala yan. So, kung ganun pala, ginagawa nyong sinungaling ang Ama. So, bakit kayo naglilingkod sa Ama? Every time, ang utos ng Diyos Ama na ang tao manalig sa anak, ngunit ayaw nyong magpasakop sa anak, ayaw nyong maniwala sa anak, direkta kayo sa Ama. So, ganung paraan, hinahamon nyo ang Ama. Hinahamon niyo ang Diyos. Galito kakalukuhan ang ginagawa ng mga religion na para sa kanila si Kristo ay tao lamang at hindi nagliligtas. Mga religion na false religion ni Satanas. Yung pagsamba nyo linggo-linggo, Sabado, Lunes, every week or kahit ilang araw man yan, kahit everyday pa yung pagsamba nyo, kung hindi si Kristo ang sentro ng inyong pagsamba at mga pangaral, basura ang inyong ginagawa.
not working ang inyong mga ginagawa. Ang lahat ng hindi nananalig sa anak ay hindi nananalig sa Ama. Ang hindi tumatanggap sa anak ay hindi rin tumatanggap sa Ama. Sino man ang tao na tumanggap sa anak ay tumanggap din sa Ama. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi rin sasampalataya sa Ama. So kung ganon ang sistema ninyo, hindi kayo sumasampalataya kay Kristo kasi nga ayaw niyong maniwala sa Kanya, para siyang bato para sa inyo na walang kabuluhan, na yun pala pagdating ng panahon, yan yung bato na yan ang inyong katitisuran. Matutumba kayo niyan at mababagsakan kayo niyan. Sinayang niyo ang buhay niyo. Mas pinapaniwalaan ninyo ang inyong religion na nagsisabi ng mga kasinungalingan kaysa mismo sa Biblia na nagsasabi ng katotohanan. Sinayang nyo ang buhay nyo. Kung hindi kayo titiwalag dyan sa false religion na yan, pagdating ng panahon, yung mga katawan nyo, yung kaluluwa nyo, yung sarili nyo, magiging panggatong yan sa apoy. Ang utos ng Diyos, yan ang patutunguhan ng bawat tao na hindi naniniwala kay Kristo sa anak, hindi tumatanggap, hindi nananalig o hindi sumasampalataya sa anak. Ang patutunguhan niyan ay apoy. Yan ang sinasabi at klaro doon sa Biblia. Ang hindi magpasako o mananalig sa anak ay mapaparusahan. At ang lahat ng mga tao na hindi tumatanggap sa anak ay napaparusahan na, at mapaparusahan pa ang mga taong hindi tumatanggap sa anak. Kaya choice, make a choice. Life na andyan kay Kristo o sa religion nyo na nagtuturo ng kasinungalingan, maaari kayong mamili. Dito sa sulat ng Deuteronomy o Exodo, basta sa sulat ni Moises, pinapapili ng Diyos ang tao. Doon din sa sulat ni Samuel, pinapapili ng Diyos ang tao sa buhay o kamatayan. Kung ano man ang iyong pipiliin, yun ay magiging iyo. Kung pipiliin mo ang buhay na walang hanggan, maniwala ka kay Kristo. Kasi nga sinabi doon sa kasulatan, ang mananalig sa anak ay mabubuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi mananalig sa anak ay mapaparusahan. Make a choice. Make a choice. Kayong mga taong anti-Christ na hindi nananalig o naniniwala kay Kristo, gusto kong malaman nyo na ang inyong pagsamba, kung hindi kayo mananalig kay Kristo o maniwala, yung pagsamba nyo baliwala at walang kapuluhan. Yan ang mangyayari. No, so hanggang dito na lang, no, and God bless you, bro.